Siya si Joseph Williams at ito naman ang kanyang asawa na si Vanya. Masaya silang naglalakad sa street na ito sa Chicago, USA. Parang isang ordinaryong mag-asawa lang. Pero kung titingnan sa malapitan, mapapansing may kakaiba kay Joseph. Ang ibabang bahagi ng kanyang mukha ay diretso sa ibaba ng ilong niya. Wala siyang panga at pang-ibabang labit-bibig, kaya naman naiiba siya sa karamihan sa atin. Ngunit kakaiba man ang itsura, hindi ito naging hadlang para makahanap si Joseph ng tunay na pagmamahal. Getting to know Joseph, I didn't see his face anymore. I just saw his spirit, his personality. Si Joseph Williams ay ipinanganak na mayroong rare congenital disorder na tinatawag na autofacial syndrome. Ang autofacial syndrome ay isang genetic development defect na nakakaapekto sa pagbuo ng mukha habang nasa sinapupunan pa lang. Ang eksaktong sanhi nito ay hindi pa ganap na nauunawaan, ngunit ito ay iniuugnay sa genetic mutations. Karamihan sa mga kaso ng ganitong syndrome ay resulta ng de novo mutations o mutasyon na biglaang lumilitaw sa embryo at hindi minamana mula sa mga magulang. At sa kwento ni Joseph, laking gulat ng kanyang biological mother nang makita ang kakaibang kondisyon niya. Siya lamang ang nabuhay habang ang kakambal niya ay nawala na bago pa sila maipanganak. Ilang araw pa lang matapos siyang maipanganak ay dinala na si Joseph sa Chicago para sumailalim sa iba't ibang operasyon. Sa kasamaang palad ay wala ni isang naging successful. Tuloy-tuloy lang na ni-reject ng kanyang katawan ang mga ito. Sa huli ay ipinaampon si Joseph, isang desisyon na nagbigay daan para makilala niya ang pamilyang nagmahal at tumanggap sa kanya ng buo. Ngunit alam niyo bang sa kabila ng kondisyon ni Joseph ay masasabi pa ring maswerte siya? Karamihan kasi sa mga batang may autofacial syndrome ay hindi nakakasurvive dahil nahihirapan silang huminga at kumain ng maayos. Sa kaso naman ni Joseph ay mayroon siyang tracheal tube na tumutulong sa kanyang paghinga at feeding tube naman para masigurong nakakakuha pa rin ang katawan niya ng sapat na nutrisyon. Dahil din sa kanyang kondisyon kaya hindi siya nakakapagsalita. Noong 2 years old pa lang siya ay kinailangan niyang matutong gumamit ng sign language para makipag-communicate sa ibang tao. Bukod rito ay gumagamit din siya ng isang text-to-speech app sa kanyang cellphone para makipag-usap. Subalit hindi naging madali ang sumabay sa buhay para sa mga taong kagaya ni Joseph na may kakaibang kondisyon. Dahil ipinanganak siyang walang panga, madalas siyang makaranas ng pangungutya at pambubuli, mga bagay na nakaapekto sa kanyang self-esteem at self-worth. Pero hindi niya nilimitahan ang sarili. Nadiskubre niya ang kanyang hilig sa pagdi-DJ at pagtugtog ng drums na nakatulong para i-express ang kanyang sarili. At hindi lang yan, sinubukan din niyang mamuhay ng normal at nagtrabaho bilang isang welder. Ngunit hindi lang normal na buhay ang natagpuan niya, kundi isang pagmamahal na hindi niya inakalang darating sa kanya. Taong 2019 nang mag-cruise ang landas ni na Joseph at Vanya sa trabaho. Noong una ay nag-alinlangan pa si Vanya na makipagkilala sa kanya. Inakala kasi nitong isang gang member si Joseph na posibleng dahilan kung bakit nawalan siya ng panga. Pero nang mas makilala niya si Joseph, natuklasan niyang isa itong mabuting tao. Nagsimula sila bilang magkaibigan hanggang sa unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa. At matapos lamang ang isang taon, nagdesisyon silang magpakasal noong June 26, 2020 nang walang ibang nakakaalam. Pero hindi lahat ay natuwa sa kanilang pagmamahalan. Maraming nagsasabi na ginagamit lang di umano ni Vanya si Joseph para sa pera at para sumika. Ang ilan pa ay sinasabing fake lamang ang kasal nila. Sa kabila ng mga negatibong komento at panghusga na naririnig ay nanatiling matatag ang dalawa. Pinatunayan nilang ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo. Bagkus ito ay tungkol sa pagmamahal ng totoo, pagtanggap ng buo at pagpili sa isa't isa sa kabila ng lahat. Normal ka man o may kakaibang kondisyon, deserve mong magmahal at mahalin. Bagamat wala ng sapat na detalye tungkol sa kanilang relasyon ngayong 2025, isang bagay lang ang sigurado. Ang kwento ni Joseph ay isang patunay na hindi tayo binibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi natin kayang lagpasan. Ikaw ka-awesome, na-inspire ka ba sa kwento ni Joseph Williams? This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!